Hi mga ka-friendship, may katanungan ako sa iyo ngayon. Bakit kaya habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang gastos? Tipong walang natitira. Ay nako, kung yan ang problema mo, may good news po ako sa inyo. Sa araw na ito, pag-uusapan natin yung abundance formula para may matira. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Tatalakayin natin isang konsepto na makapagbago ng iyong financial situation. Dito, ilalantad ko na sa iyong formula para tayong magkaroon ng matitira sa ating pinagpagurang pera. Okay? Kaya kailangan tapusin nyo at i-reveal ko yung abundance formula towards the end. Alam mo, ito naman ang realidad. Bakit kaya nung maliit ang sweldo na pagkakasya, minsan may sobra pa, nung lumaki na, nagkulang na, nagkautang pa? The reality is this: the more we make, the more we spend. And syempre, there are times na, syempre, tumataas talagang bilihin. Definitely. Grabe. Ang taas na talaga ng bilihin. Taas na ng gastusin. We always complain about inflation, which we cannot really control. Pero we never honestly sometimes deal and then talk about yung tinatawag nating lifestyle inflation. Ang problema kasi, sumasabay. Pag tumataas ang income natin, tumataas ang gastos natin. Do you agree? Pag kayo yung nag-agree, type agree. Lalo na mga kababayan nating OFW, nandito sa Pilipinas, kakarampot lang kita. Pag dumating sa abroad, lumaki nga kita, pero yun nga, wala pa rin natitira. So I'm sure, lahat po tayo, may pangarap po tayo mag-ipon, di ba? May pangarap po tayo na gusto po natin na magkaroon ng magandang financial future. At I'm sure, narinig nyo na itong principle na tinuro po sa atin ng ating mga ninuno, di ba? Yung parati ko rin sinasabi na yung formula na hindi naman galing sa akin, talagang matagal na to, income minus savings equivalent to expense. At hindi yan ng abundance formula. That's not the abundance formula. Yung income minus savings equivalent to expense, ibig sabihin, unahin muna natin ang mga dapat pag-ipunan bago tayo gumastos. Mag-set aside muna tayo. Diba? If that is what you're doing, pero hanggang ngayon, ay, Chinky, ginagawa ko na yan. Pero wala pa rin nangyayari. Okay, ibig sabihin, hindi yan ang abundance formula. Bago natin i-reveal ang abundance formula, bakit nga ba tayo nag-iipon? Diba? First, number one, bakit ba tayo ginagawa natin income minus savings is, syempre, para magkaroon tayo ng financial security. Magkaroon tayo ng peace of mind para pagdating ng panahon, meron tayong emergency fund, meron tayong dudukutan, hindi natin kailangan mangutang. Ito rin po ay nagbibigay din ng kalayaan sa ating sarili para matupad po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Siyempre, ano ba mga pangarap mo sa buhay? Ang pangarap mo sa buhay ay siyempre naman ay magkaroon ng siyempre tinatawag na financial freedom. At not only that, gusto mo rin siyempre ng katahimikan ng isipan. Di ba? Ang pag-iipon din po, siyempre magkakaroon po tayo ng peace of mind pag tayo po ay nag-retire, meron na tayong pera. At last but not the least, alam mo pinaka-best part. Kung bakit tayo nag-iipon, ito lang po, para magkaroon din tayo ng winning habit. Anong ibig sabihin ng winning habit? Ang pag-iipon ay hindi lang namang tungkol lang yan sa halaga na naiipon mo kundi ito ay pagbubuo ng isang magandang habit. And I do believe, would you agree with me, yung pag-iipon po is a good habit of savings. Agree? Grabe naman talaga. So right now, without further delay, i-reveal na po natin ang abundance formula. Okay? Ito po yung formula na kailangan mong ma-implement habang tumataas ang iyong kita. Pagtaas ng iyong kita, dapat itaas din natin ang standard ng pag-iipon at pag-i-invest. Hindi dapat natin agad-agad na itaas ang pamumuhay at paggagastos. In English, as our income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. Anong ibig sabihin po nito? Sige, let's put some numbers, 'di ba? Para mas ma-visualize niyo po. Pagka tumaas ang income mo, 'di ba? Like for example, start muna tayo. Pwede pa kitang i-challenge. Savings and investing, Iba yung savings, ang saving pag-iipon para sa emergency, sa mga pangarap, sa bahay, sa sakyan. Ang investing pagpapalago. Magkaiba po 'yan, savings and investing. Clear ba? Kung clear, type clear sa comment section. Sa saving muna tayo. Saving, okay, maglagay tayo 5%. Kaya ba? Sa present income natin 5%. And then next, investing, 5%. So, ang formula, 5,590. Then, pag tumaas ang income mo, nyari, 15,000 ka, naging 20, gawin mo na siyang 5,10,85. Tumaas ulit ang income mo, gawin mo ng 10,10,80. Tumaas ang income mo, 10,20,70. Pag tumaas ang income mo, 20,20,60. Pag tumaas ang income mo, 20,30,50. Yan po ang tinatawag nating abundance formula. Pero sandali lang, Chinky. Napansin ko, habang tumataas ang income ko, yung budget ko para sa sarili ko, pag-expend ko, lumiliit.
Kanina 90, ngayon 50. Paano naman yan? Magmumukhang kawawa naman kami para naman kaming yagit. O, ito lang papaliwanag ko. Let's say, mag-umpisa ka 5,590 at 20,000 pesos. Ano po ang 90% ng 20,000? 18,000 pesos. Yan ang pang-budget nyo. Now, nung nag-20, 30, 50 ka na, ang kita mo na ngayon per month nasa 100,000. Ano naman ang 50%? 50% ng 100, 50,000. Tama? Question, ano mas malaki? 50 or 18? Pakitype, 50 or 18? 50, di ba? Despite from 90% na the budget mo for spending, binaba mo to 50. Ano napansin nyo? Tumaas pa rin ang iyong lifestyle, hindi ka na-deprive. Pero itong best news. Kasi dati, 5,590, di ba? Eh ngayon, 20, 30, 50. Dating 5% ng 20,000, 1,000 lang sa savings and investing. Ngayon. Since ginawa mo ng 20, 30, 50, ano yung 20% ng 100,000? 20,000. Ano yung 30% ng 100,000? 30,000 pesos. So, nagigets nyo, ito yung abundance formula. Habang tumataas ang income, tumataas ang standard of savings and investing, and then yung standard of living mo, bumababa yung percentage. Pero kahit na binaba mo yung percentage, tumaas pa rin yung ano mo. So, hindi ka pa rin deprived. Grabe. Di ba? Maganda ba? Pag maganda to, grabe, gawin nyo to. I've been doing this for so many years, and I've been teaching this, syempre, sa mga ka-TYL natin, mga kaiponaryo po natin, di ba? Simple, ngunit epektibong formula para baguhin ang paraan ng iyong pagmamanage ng pera. Ito yung tinatawag na abundance formula. Ngayon, handa ka na bang buksan ang pintuan para maging abundance ang iyong financial mindset, di ba? Sa pamagitan ng pag-unawa po, pagpapatupad ng abundance formula, ano mo mangyayari niyan? Makikita mo na ngayon, ma-appreciate mo na ngayon, maaayos mo na ngayon ang iyong hinaharap, lalo na pagdating sa pinansyal. Kaya nga, kung nagustuhan nyo tong episode na ito, bookmark nyo to, i-copy-paste nyo to, i-share nyo tong link na ito, and join us at our Iponaryo movement and be part of the team Iponaryo po. Siyempre tayo mga Iponaryo. Punta lang kayo sa Facebook page po namin. Marami pa kayong matututunan po doon. At doon, marami po mga ka-Iponaryo na nagsasave. At the same time, ito na ginagawa, the abundance formula. Ulitin ko, as your income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending. You increase your standard of savings and invest. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.